Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nung panahong iyon, may dinalang isang pipi na inaalihan ng demonyo kay Jesus. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at ang pipi ay nakapagsalita. Namanghang mga tao at nagsabi, "Kailanmay hindi pa nakita sa Israel ang ganito." Ngunit sinabi ng mga Pariseo, sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo ay nagpapalaya siya ng mga demonyo. Naglibot si Jesus sa lahat ng bayan at nayon. Nagturo siya sa mga sinagoga. Ipinangaral ang mabuting balita ng kaharian at pinagaling ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, tulad ng mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon na ang ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon, muling ipinamalas ni Jesus ang kanyang kapangyarihan hindi lamang sa pagpapagaling, kundi sa paglilinis ng espiritu. Isang taong pipi dahil sa masamang espiritu ang kanyang pinagaling, at sa isang iglap, siya'y nakapagsalita. Ito ay nagpapakita na ang kapangyarihan ni Jesus ay higit sa pisikal na karamdaman. Kaya niyang pagalingin ang ating buong pagkatao, katawan, isip at kaluluwa. Ngunit pansinin natin ang mga reaksyon ng mga Pariseo. Sa halip na mamangha at sumampalataya, inakusahan sila ni Jesus na nakikipagkasundo sa demonyo. Isa itong paalala sa atin na maaaring bulagi ng inggit, takot o pride ang ating puso, na kahit ang kabutihan ay ating huhusgahan bilang masama. Kaya't mahalaga ang mapagpakumbabang puso na handang tumanggap sa katotohanan at kabutihan. Saan man ito magmula, ito ay isang panawagan para sa bawat isa sa atin. Sa panahon ngayon, napakarami pa rin nangangailangan ng pagkalinga, pag-unawa at pag-asa, mga tupang walang pastol. Maaari tayo ang hinihintay ng Diyos upang maging pastol sa ating pamilya, komunidad o kapwa manggagawa. Hindi kailangan maging pari o madre para maglingkod. Ang pagiging tunay na Kristiyano ay nangangahulugan ng pagiging mabuting tagapaghatid ng pag-ibig ng Diyos, saan man tayo naroroon. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aking puso upang makita ang mga nangangailangan sa paligid ko. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng iyong habag at pagmamahal. Gawin mo akong tapat na manggagawa sa iyong pastulan, na may pusong maglingkod, makinig at umunawa. Amen.